Amen. This is the day that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng mga naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Today, we are celebrating God's faithfulness, God's goodness in our life sa lahat po ng mga tatay na naririto na sa kanilang mga tahanan. Binabati po namin kayo ng Happy Father's Day and above all, Happy Father's Day po sa ating Diyos na buhay na nagmahal po sa atin ng sobra-sobra pa. Sabi nga po, siya po ang Diyos na nagmahal sa atin mula noon hanggang ngayon na patuloy po nating nararanasan. At tunay po na napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Tunay na kailanman sa ating mga buhay, hindi niya po tayo pinagkukulang at patuloy niya po sinusustain lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga po sa nabasa ko kagabi, God is still good even if the situation is not. Tunay po na mabuti pa rin ng Diyos kahit nasa gitna tayo ng pagsubok. Mabuti pa rin ng Diyos kahit na dumadaan po tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Kaya po pagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay at patuloy po na ibigay po natin ang the best na papuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya po ngayong umaga po patuloy po na inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jezebel sa opening prayer at ng worship team. So Jesus, patuloy po tayong tumayo at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Yes, so Lord, maraming salamat po muli, Father God, for this privilege, O Lord, na kayo po ay aming masamba at mapuri. Maraming salamat po sa bawat araw na tunay nga, O Diyos, na kami ay iyong pinagpala, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa patuloy po naming mapasaya ang iyong mabuting puso sa pamamagitan po ng aming pag-aawit sa iyo, Lord. Nawa ay masamba po namin kayo at maibigay po namin ang pinaka-the best na papuri na nararapat para sa inyo. Yes, Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah, Jesus. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Yes, Jesus. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Ating pong awitin. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso at lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawa, di ako
puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, kami di magsasawa, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Panginoong Jesus. Purihin ka, O Panginoong Jesus. Purihin ka. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. Yes, sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa umagang ito. Heavenly Father, Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Salamat, Father, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord, na pag-iingat, pagsama at paggabay niyo po sa buhay ng bawat isa, O Lord. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito, O God. Maraming salamat, Father, patuloy, Lord, na tunay nga, Panginoon, na hindi po kami mag-asawang purihin ka, O Lord. Tunay nga, Father, na napakabuti mo palagi sa aming mga buhay, O Lord. Salamat, O God, sa kabutihan mo palagi sa aming mga buhay, O Lord. At dalangin po namin sa umagang ito, patuloy, Father, na humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God, Lord. Patuloy, Father, na pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon, ng inyong dugong banal sa umagang ito, mula ulo hanggang talampakan, O God, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, O Lord. Patuloy, Father, na hinisin mo kami, Panginoon, patuloy po kami nagpapaayos sa iyo, nagpapabago sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Father, na wala po kami magagawa kung kami po ay hiwalay sa inyo, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran, O Lord, na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin, O God, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa biyaya at pagpapala, Father, na aming nararanasan sa bawat araw, O God, sa pagmamahal mo palagi sa amin, O Lord, sa patuloy na pagpili sa amin, O God, sa araw-araw, O Lord, hindi man po kami karapat-dapat, pero patuloy niyo po kami pinipili, patuloy niyo po kami minamahal, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa napakadakilang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa, O God. Hallelujah, hallelujah, Father, Lord. Dalangin ko din po, Panginoon, yung gawain ngayong umaga, O God. Patuloy, Father, na kayo po ang siyang kumilos, kayo po ang maging sentro, kayo po nawa ang siyang maranasan ng buhay ng bawat isa, O God, Lord. Bisitahin niyo po nawa ang bawat sambahan mo na nag-adaos ng gawain sa araw na ito, O Lord. At patuloy, Lord, na kayo ang gumabay, kayo po ang kumilos sa araw na ito, O Lord. At dalangin din po namin, Panginoon, na anumang uri ng gawa ng kaaway, anumang uri ng distraction na makakahadlang para sa gawain mo, ito po'y aming winawalan ng karapatan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father, Lord. Kayo lamang po palagi ang maparangalan sa araw na ito at sa aming mga buhay, O God. At dalangin ko din po, Father, lahat po, Panginoon, na itatayo mo sa harapang ito, O God. Patuloy, Father, na gamitin mo lamang po ang bawat isa sa ikalalawak at ikalalago, at kayo lamang palagi ang maparangalan sa buhay ng bawat isa, O God. At dalangin ko din po, Panginoon, lalong higit yung maghahatid ng inyong banal na salita, O God. Patuloy, Father, na langisan mo ang kanyang labi, O Lord. Patuloy, Father, na ang kalooban mo lamang ang aming marinig at ang nais mo lamang ang aming marinig sa umagang ito, at magsilbi po itong kalakasan sa amin sa pang-araw-araw po namin buhay, O God, Lord. At dalangin ko din po, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa sambahang ito, O God, na hindi mo dinidinig ang panalangin ng bawat isa. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay may bitbit na panalangin, O God. At dalangin ko din po, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa sambahang ito, O God, na hindi niyo po pinagagaling ang bawat isa. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay may daladalang panalangin, O God, tungkol po sa kanilang kalusugan, Panginoon Lord. May didinggin ka pong panalangin sa umagang ito, O God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. Lord, may aayusin ka pong buhay sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah, Father, in the name of Jesus. At dalangin ko din po, Panginoon, sa mga kasama po namin na nanonood via live stream. Patuloy, Father, na kayo po, Panginoon, ang siyang
kumilos sa kanilang mga buhay, O Lord. Patuloy, Panginoon, na hindi po aksidente kung bakit nakanood po sila ng aming live stream sa umagang ito. Patuloy, Father, na may babaguhin kami, ayusin ka sa kanilang mga buhay, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O God. Patuloy, Father, na inaangkin na po namin ang katagumpayan ng inyong gawain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po bang magpuri ang mga pinagpala? Amen! Bigyan nga daw natin ng isang the best na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen! Patuloy tayong umawit, patuloy tayong sumayaw at umindak sa pagpupuri sa Kanya. Pagsamba, sabay ng damdaming may kagalak ang dala. Kumakampay itong kamay, umapadyak itong paa. Puso'y nagdiriwang ng mga awit ng pagsita. Nais kong umawit ng papurit pagsamba, sabay ng damdaming kumakampay itong kamay, umapadyak itong paa. Puso'y nagdiriwang ng mga awit ng pagsinta. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyo, Diyos na buhay. Ako ay nananalig sa iyo, Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sa iyo may tagumpay, sa buhay ko iwag-iway. Puso'y natiriwang umaawit ng pagsinta. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyo, Diyos na buhay. Ano ko bang hindi niya naibibigay? Ano ko bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Ano ko bang hindi niya naibibigay? Ano ko bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Palakpak mo ang iyong kamay, palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyo. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa iyo, Diyos na buhay. Diyos na buhay. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Dahil tunay nang siya'y nag-iisa, nag-iisang tagapagligtas nating lahat. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat
tanggapin ang punong-punong pagpapalang nagmumula sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Muli nga, Panginoon, na Ikaw ang aming tunay na Diyos na patuloy na pupurihin at sasambahin. Yes, so Lord, patuloy ka po namin pinapasalamatan, Panginoon. Tuloy ka namin pinupuri, O Diyos. Tunay nga na Ikaw ang hari ng aming mga hari, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng aming mga Diyos. Kaya nararapat ka sa aming pagpuri at pasasalamat, Panginoon. Yes, so Lord, maraming salamat po sa pagyakap mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagyakap mo sa aming mga puso. Patuloy, O Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, muli po kaming yakapin ng inyong presensya, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ay, nararapat, oh Diyos. Hallelujah. Ang iyong dilikha'y lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila kang iyong nilikha. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Di mong awitin, ika'y nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong dilikha'y lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Hallelujah! Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko
kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa amin. Tataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw. So Jesus, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming dinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, hallelujah. So Jesus. Yes, O God. Kami po, O Diyos, sa umaga pong ito'y nagpapakumbaba at umaamin palagi po sa inyo dahil lang po sa inyong biyaya, grasya, kaya kami nakakatayo, kaya may hininga kami, kaya kami po'y nakakalakad, nakakakita, nakakalasa, nakakarinig. Salamat sa isang pribilehyo na mabuhay sa daigdig na ito. Di man po kami karapat-dapat, pero dahil sa anak mong si Jesus na namatay, sa krus muling nabuhay, kaya kami naging anak mo, nagkaroon ng relasyon sa inyo at pinapatnubayan po ng banal mong Espiritu, nagpapatuloy po sa inyong gawain. Salamat po sa mga itinanim nyo sa aming puso na pagsamba, paglilingkod. Ang lakas namin ay nasa presensya nyo. Sa pangalan po ng anak mong si Jesus may kalakasan. Sa pangalan ng Jesus may kaligtasan. Sa pangalan ng Jesus may kapatawaran. Sa pangalan ng Jesus may kasagutan sa mga panalangin. Sa pangalan ng Jesus may kagalingan. O Diyos, Ama, salamat po ngayong umaga. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka namin sapagkat kayo po may hawak ng aming kinabukasan. O Diyos, hindi lamang kami na naririto, maging mga nasa iba't ibang bansa, lahat ng konektado sa iglesyang ito, mga followers at viewers. Salamat po, Diyos, ngayong umaga, anoint us. Pahiran niyo po ng langis ang bawat isa. Consecrate us, empowered us by the power, by the anointing of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, na ikaw ang aming comforter, ikaw ang aming guidance sa aming mga buhay. We can do all things through Christ sa pamamagitan mo, Banal na Espiritu, at sa pangalan ni Jesus, nagagawa namin ang lahat ng bagay. In Jesus' name. Salamat po ngayong umaga. Pinupuri ka namin. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. Salamat po, Diyos. Kami po'y nagpapakumbaba. Karapat dapat po kayong purihin, dakilain. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, good morning po sa ating po lahat at sa mga naririto po dito po sa Pilipinas, mga nasa iba't ibang bansa, ating mga followers, viewers, at magandang umaga po sa ating lahat at Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay na naririto, nasa tahanan, nasa ibang bansa, saan man po kayo naroon. Happy Father's Day po. At salamat sa inyo pong, isang tatay ay, siya ay protector, ano po? Siya ay provider. At siyempre, siya ay sustainer. Ano po? So, napakalaki pong gampanin ng isang ama dahil
Sila po ang tinawag ng Diyos na mga haligi ng tahanan. Na po? So, good morning po sa ating lahat at salamat sa patuloy niyo pong pag-share at patuloy po na mas marami po naabot na kaluluwa kada isinishare po natin yung gawain. Salamat din po na narito po si Ate Esa, Kuya Nestor, kasama po natin si Ate Jed. Nandiyan ba si Ate Jed? Ayan, dumating po kagabi. So, sa inyo pong lahat, maganda pong umaga. At ngayon pong umaga, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay, sabi po rito ay planting and harvesting. Ano, pagtatanim at pag-aani. Ano, so, alam natin na ang prinsipyo po ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang magsasaka na nagtatanim at nag-aani. Ano po? So, ang prinsipyong ito ay hindi lamang po ito sa mga mananampalataya. Ano? Para sa lahat ng taong, para sa lahat po ng tao. Na kapag nagtanim tayo, sigurado aani po tayo. Noong mga nakarang araw po, si Mrs. ay nagtanim ng papaya diyan sa gilid po ng church. At kahapon, ang ulam po namin ay tinola. Bakit? May itinanim. At sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magsasawang magtanim. Amen? Ang text po natin dito po sa aklat po ng Marcos chapter 4, verse 26 to 29. Marcos chapter 4, verse 26 to 29. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantalang ang binhi ay tumutubo at lumalago. Ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para anihin. So maliwanag po, ang paghahari ng Diyos ay nasa paghahasik at pag-aani. Ano po? Nag-ooperate ang planting and harvesting sa buhay po nating mga tao. So, what are the principles of planting and harvesting? Ano ba yung mga prinsipyo? Number 1 po, sabi po rito, we always harvest what we plant. Maliwanag po, aani tayo, basta tayo nagtanim. Number 1. Sabi po rito sa Galatians 6:7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So wala po makakabali sa prinsipyo pong yan. Ano ho? Pansinin niyo po. Kung ano tayo ngayon, yung kalagayan natin ngayon, kung ano tayo ngayon, ay may kinalaman sa kung ano ang itinanim natin kahapon. Hello? Kung ano tayo ngayon, sabihin mo siyang katabi, kung ano tayo ngayon, may kinalaman po yan sa itinanim natin kahapon o ng mga nakaraang araw. So, minsan napapansin niyo po ba na minsan wala naman po dito, marahil sa ibang lugar. Lord, bakit ganito ang relationship ko sa aking pamilya? Minsan natatanong natin yun eh. Lord, bakit ganun ang anak ko? So, pag-isipan natin, baka may mali sa ating itinatanim. Amen?
Mahalaga po kasi na tama ang ating itinatanim. Baka itinatanim natin ay ingay, reklamo, ay sigurado mag-aani po yan. Amen? Maliwanag naman yung nakalagay po sa Proverbs 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan ay nagmumula po yan sa mga lumalabas po sa ating bibig. Kaya kung ano ka ngayon, bunga yan ng itinanim mo kahapon. Nakuha po ba natin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ang sabi po doon sa binasa natin, yung naghasik, natutulog siya. Natutulog. Pero yung itinanim niya, tumutubo. Usapon tumutubo. Lumalago. Hindi alam po nung naghasik kung papaano. Lumalago. Basta inihasik niyan. Ano ho? Natutulog siya, pero umuusbong. Mga tangkay. So, pero dapat nating alalahanin, may dalawang uri ng binhi. Ano po? May dalawang uri ng binhi. Meron pong binhi na nakakabuhay. Meron namang binhi na nakamamatay. Hello? Nasa Bible ba yan? Basahin po natin yung Galatia 6:8. Sabi po rito sa Galatia 6:8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, may dalawang uri ng binhi na naranasan ng tao sa mundong ito. Binhing inihahasik na nakamamatay at nakakabuhay. Unahin natin na nakakabuhay. Amen? Siyempre, yung binhi na ating itinatanim na nakakabuhay ay walang iba yan, kundi yung ating pananampalataya kay Jesus. Ang mga mananampalataya ay nagkikreate ng atmosphere of faith. Amen? Ano bang may atmosphere dito? Atmosphere of faith. Pag pumunta kayo dito, atmosphere of faith ang maranasan nyo. Nung araw po, wala pa akong relasyon kay Kristo. Wala pa po akong personal na intimacy sa Diyos. Siyempre, maraming bisyo. Iba po yung atmosphere sa sugalan. Amen? Iba po yung atmosphere sa inuman. Iba po yung atmosphere sa sabungan. Di ba? So, pero ang binhi na nakabubuhay ay yung pong binhi ng pananampalataya. Pag binasa niyo po ang Roma chapter 14, verse 19, ay sikapin natin ng makapagpalakas tayo ng pananampalataya. Ano po? So, yan po yung mga binhing nakabubuhay. Kasi, kaya nga kung ano tayo ngayon, bunga yan ay tinanim natin kahapon. Amen? Mahalaga po yan. Binhi ng kapayapaan. Ito po ang trabaho natin mananampalataya. Hello? Nag-i-initiate tayo ng kapayapaan. Kasi huwag na tayong padagdag pa. Maingay na nga ang mundong ito eh. Ang daming mga sumisigaw sa lansangan, sa social media. Kasi dinodyos nila tao. Amen? Hello? Ay ang tao may hangganan. May kahinaan yan. Ay ang prinsipi ng kapayapaan ay si Jesus. Ngayon, bilang mga Kristiyano, sabi po sa Mateo 5:9, mapalad ang gumagawa ng daan para sa kapayapaan. Amen? Sa ibang salin, mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging anak ng Diyos. So, yun ang lingwahe natin. Yun ang binhi na itinanim sa atin ng Diyos. Magasik tayo ng kapayapaan.
Maraming tao po walang kapayapaan. Pero tayo, pagpunta natin sa isang lugar, pwedeng magkaroon ng atmosphere of peace sa lugar na yon dahil sa buhay natin. Amen? At syempre, bilang Kristiyano, lagi tayo nag-a-adjust. Amen? Para sa kapayapaan, lagi tayo nagpapakumbaba. Lagi tayo dapat ang umuunawa. Amen? Hello? Umaabot. Para kapayapaan. Sabi mo siya katabi, kapayapaan. Yung binhi ng encouragement, mahalaga po ito. Yung binhi po kasi ng encouragement ay, sabi doon sa Ephesians 4:29, yung mga salita natin, nagbibigay lakas ito. Amen? Nag-i-encourage. Yung bang pag nakausap ka, yung faith nila lumalakas. Ay di ba minsan may iwas tayo sa mga tao na alam natin manghihina tayo eh. Hello? Mahalaga po kasi yan eh dahil binhi yan eh. Di ba minsan tayo naman ay wala naman dito. No? At sa iba, pag alam natin manghihina tayo, hindi na tayo pupunta. Amen? Kasi nga, ang binhi na nakabubuhay ay binhi ng encouragement. Binhi ng kabutihan. We are not perfect, but we work in progress. Kasi ang Kristiyano, kung tayo nagkakamali, madali tayong humihingi ng tawad sa Diyos. No, isang araw, nagbibiyahe ako, naulan. Biglang tumama yung gulong sa baha. Sumabay doon sa tricycle, hindi ko naman po intentional. Pero nandun yung conviction ng Holy Spirit. Humingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad. May mga nasa likod po akong sasakyan. Kinumport na ako ng Holy Spirit, tuloy muna kasi maaabala pa. Hindi ko naman intention eh. Pero ang anak ng Diyos, may conviction ng Holy Spirit. Amen? Kasi ang Holy Spirit ang naglilid sa atin. Pag sinabi ng Holy Spirit, humingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad. Amen? Kaya napakahalaga ng sensitive sa Holy Spirit. Ito pinag-uusapan natin, hindi mo naman tumarinig sa labas. Ito po ay spirituality. Amen? Nagtatanim tayo ng spiritual atmosphere. Amen? So mahalaga po yun. Hindi naman natin kakayanin eh. Kung wala po yung patnubay ng Banal na Espiritu, umaawit tayo dito, tumatayo dito, ano man ang ating ginagawa, kung wala ang patnubay ng Banal na Espiritu, mapapagod po tayo. Baka wala na tayo dito. Baka sumuko na tayo. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Amen? Dahil sa patnubay ng Banal na Espiritu. Kaya po tayo nakakagawa ng kabutihan. At yung kabutihan, kapayapaan, bunga po yan ng Banal na Espiritu. Binhi ng pag-asa. Ang daming tao walang pag-asa. So dapat, lalo na po yung mga namatayan, yung namatay sa India, na 241 sa bumagsak na eroplano. Di ba? Hopeless sila. Yung pamilya noon. Bukod pa po yung nabagsakan. Amen? So para tayo po ay makabawas man lamang doon sa problema ng 8 billion tao sa buong mundo, magtanim tayo ng binhing nakabubuhay. Kahit sa mga sa social media, pwede tayo makapagpalakas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Siyempre, ang tao, kahit may pagsubok, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Ang sabi po doon sa Mangaral, chapter 9, 4a. Ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Binhi ng pag-ibig. Yan po ay binhing nakakabuhay. Pag binasa niyong 1 Corinthians 13, verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Nagtitiwala, puno ng pag-asa at nagtitiis hanggang sa wakas. Dapat may binhi tayo ng pagpapatawad kasi bahagi yan ng pag-ibig. Hello? Kung tayo napatawad ng Diyos, amen? Tayo pa kayang taong hindi po makapagpatawad. Kung hindi tayo patawarin ng Diyos, tandaan niyo po, by grace tayo naligtas. Dahil lang sa habag at grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, kaya tayo ay naligtas. Hindi po tayo deserve
Amen? Sabi sa Roma 3:10-23, hindi tayo karapat-dapat, walang matuwid kahit isa. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pero si Jesus na naog sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay, siya yung napako sa krus para tubusin tayo sa kasalanan. Sino tayo para hindi po magpatawad? Amen? Sabihin mo sa katabi, sino ako para hindi magpatawad? Amen? Kaya yan ay binhi. At saka dagdag blessing po yan. Kung ayaw mong ng blessing, huwag kang magpatawad. Had lang po yan sa blessing. Amen? Amen? Kung gusto mong pagpalain, ay yung malayang puso. Binhi ng pag-ibig. Hindi na mahalaga kung sinong tama at mali. Basta ikaw ang nagpakumbaba. Hello? Hindi na tayo dadagdag pa sa 120 milyong Pilipino na puro malalaman sa Facebook. Ito si tama, ganito ang tama, ito ang tama, ito ang tama. Mali ito, si mali. Ganun. Kasi nga, dinidiyos ng tao ay tao. Amen? Ay, ang tao may hangganan yan. Hindi mo alam, bukas, buhay pa yan. Yung sakay sa aeroplano na 241, sino ba magsasabi na split seconds, mamamatay na agad yun. Kaya sa panahon natin, ngayon, dapat po, binhi ng pag-ibig. Amen? Sinisikap natin ito. No. I'm not perfect, but I work in progress. Ang kagandahan ng Kristiyano, may Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi, may Holy Spirit na nagkukumbikta. Amen? Kung wala Holy Spirit, hindi natin alam yung tama at mali. At hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kasi kung wala tayong alam na salita ng Diyos, wala na maipapaalala ang Holy Spirit. Hello? Binhi ng panalangin. Hello? Mahalaga po ito kasi alam niyo po, sabi po sa Biblia, 1 Timothy chapter 2, verse 1-4, ipanalangin natin yung mga tao, yung mga namumuno, para magkaroon ng kapayapaan, karangalan ng bayan. Kasi ang gusto po ng Diyos, maligtas ang lahat. Sabi po doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 1-4. Di ba, lalo na ngayon, ingay. Mga nasa higher position. Hello? Tayo, mamamagitan na lang. Amen? Anointing of Daniel tayo. Magbago-bago man ang hari, gobyerno, hindi apektado si Daniel. Nagpe-pray lang. Sabi mo siyang katabi, pan tayo, nagmi-ministry tayo ng panalangin. Hello? Sabi po rito sa awit 126 verse 5. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani ng puspos ng kagalakan. Amen? Siyempre, di ba, yung binhi ng pag-iyak, panalangin para sa iba. Pagtatanim po yan. Naranasan niyo na po bang umiyak? Para sa isang tao. Hello? Di ba, yung pinipray mo talaga, Lord? Siyempre, marahil sa ating mahal sa buhay, umiiyak tayo para sa kanila. Papaano kung ibang tao? Papaano kung bansa na yan? Papaano kung barangay na yan, bayan? Kaya ba nating iiyak? Para sa kapakanan ng ating komunidad. Pero alam niyo po, kahit sa panahon po ng Israel noon, pag umiiyak na po ang Israel, pag nagpapakumbaba, pag sila'y nagsisisi na, nagpapadala sila ng Moises para makalaya sila doon sa kanilang pagkakaalipid. Nagpapadala sila ng Gideon. Pag nakikita ng Diyos na sila ay umiiyak na at wala nang natira kundi ang Diyos, ang puso ng Diyos ay mahabagin. Kaya nga ang puso ng Diyos kagaya ng isang ama mahabagin. Amen? Nung si Haring Ezekias ay babawian na ng buhay, sinabihan siya ni Propeta Isaias na ihanda mo na yung sambahayan mo, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. So anong ginawa ni Haring Ezekias? Nanalangin, umiyak, sabi sa Biblia. Pag binasa niyo po yung Ikalawang Hari, chapter 20, verse 1-6.
At ang sabi po doon ay, hindi pa gaano nakakalayo si Propeta Isaiah. Sabi po ng Diyos kay Propeta Isaiah, bumalik ka, sabihin mo kay Haring Ezekias, narinig ko ang kanyang panalangin, nakita ko ang kanyang pagluha, kaya papagalingin ko siya sa kanyang sakit, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Kaya, alam niyo po, kailangan lang naman natin relationship sa Diyos na yung nakikita ng Diyos, malinis ang puso natin, sinisikap natin na lumakad sa kanyang kabanalang, katwiran, kahit mahirap gawin, kahit nag-iisa ka na. Amen? Ito yung panalangin puso na hinahanap ng Diyos. Amen? Binhi ng panalangin. Kaya mahalaga po yun, yung sino man tumatangis, sabi po doon ay mag-aani yan. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim. Alam niyo po, actually, yung binhi, galing din po sa Diyos yan. Siyempre, hindi naman po tayo magkakaroon ng binhi ng kabutihan kung hindi natin na-encounter ang Panginoon Hesus. Kung totoong na-encounter natin ang Panginoon Hesus, may manifestation po yan. Amen? Hello? May manifestation po yan, sigurado. Kasi, magkakaroon ng impartation ang Diyos natin sa Jesus. So, yung ugali ni Jesus, mag-i-impart sa atin yun. Hindi man bigla, pero may progreso. Makikita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Bakit? Yung binhi, Diyos mismo nagbigay Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Bagaman ang konteksto nito ay financial, pero lahat ito ay holistic po ito, kabutihan, kawang gawa. Amen? Kasi ito yung mga mananampalataya sa Macedonia. Di ba? Hello? So, napakahalaga po ng binhi. Kasi kung wala naman binhing ibinigay sa atin ng Diyos, ay wala rin tayong, kung ano kasi meron tayo, yun din ang ating maibibigay. Amen? So, iyan po yung binhing nakakabuhay. Amen? Siyempre, balance po tayo kasi ang sabi po doon balik tayo doon sa text, Galatia 6:8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na wala hanggan. Tapos na tayo doon sa pagsunod sa udyok ng banal na Espiritu. Ngayon naman, yun naman binhing nakamamatay. Meron ba sa Bible noon? Ang magbigay po tayo ng halimbawa, yung binhing nakamamatay. Ano po? Alam niyo po sa Bible, may istorya po sa Bible na sa Old Testament kayo mababasa. Na meron pong, sa Old Testament, hindi po lahat ng hari ng Israel ay mabuti. Meron ding masama. Amen? At sa Old Testament, may mababasa din po kayo, hindi lahat ng reyna ay naging mabuti. Meron ding masama. Amen? Pag-aralan po natin ang buhay ni Haring Ahab at ni Jezebel. No? Hindi po si Ate Isabel Pacheco yung nag-pray dito, hindi po. No? Gagamitin ko lang ito. Marahil, narinig niyo palagi yung Jezebel sa Bible. Gusto ko ba ipakilala ngayong umaga kung sino ba si Jezebel? Ano ho? So, ito po yung binhi na inihasik nila. Na, siyempre, ang hari ng panahon ngayon ng Israel ay si Aring Ahab. Siya naman yung asawa ni Aring Ahab, si Jezebel. So, makikita niyo po na nung sa panahon ni Haring Ahab at ni Reyna Jezebel, inilayo nila ang bayang Israel
nahati ang bayang Israel. Yung iba sumasamba kay Baal. Yung iba naman sumasamba sa Diyos. Yun po yung kanilang background. Kaya nga pagka hindi po kasi lahat nagtuturo nito sa spiritual warfare, pag sinabi pong controlling spirit, spirito ni Jezebel yan. Amen? Kasi itong si Ahab na hari, kaya naging masama, ay lagi po siyang sinusulsulan ni Jezebel. At ang trabaho po nila ay mamamatay tao. Amen? Abusado sa kapangyarihan. Sakim sa kapangyarihan. Nagmamanipula sila ng mga tao. Bumabayad ng pera sa tao para magtaksil, magsalita ng kasinungalingan. Amen? Ang puso nila ay puno ng kasakiman at kayabangan. Lahat ng kumukontra sa pamamahala nila, ipinapapatay nila. Amen? At actually, napakarami pong propeta ng Diyos ang ipinapatay nila. At ang natira lamang po si Elias sa panahon nila. Basta sila po ang batas. Amen? Sila po yung hustisya sa panahon po nila. At isa nga po example dito, ay yung pong, dito si Aring Ahab, ay nakita niya, malapit sa kanyang palasyo, meron pong ubasan po ni Nabot. Mababasa niyo po ito sa 1 King chapter 21. Nagustuhan po ito ng hari. Kaya ang ginawa po ng hari, pinuntahan niya po si Nabot. Sabi niya, ang ganda ng ubasan mo. Pwede bang bayaran ko na lang sa iyo yan? Ito pong si Nabot ay isang matuwid na tao. At ang sabi po ni Nabot, mahal na hari, hindi ko po maibibigay sa inyo sapagkat ito po ay minana ko pa sa aking mga magulang. Kung sa ating may sentimental value. Amen? At umuwi po si Ahab na malungkot. Nagkulong sa kwarto. At nakita ni Jezebel, yung reyna. Sabi niya, bakit ayaw mong kumain? Kinuwento niya na hindi siya pinagbigyan ni Nabot doon sa kanyang kagustuhan. Amen? Kasi, siyempre, bilang hari, may authority. Ito naman po si Jezebel, kumain ka na! Ikaw, hari! Bet mo pinuproblema yan, kumain ka. Ibibigay ko sa iyo yung gusto mong iyon. Nag-take advantage. Siyempre, nasa authority eh. Sila yung hustisya eh. Ang ginawa po ni Jezebel, nagbayad siya. Yung mga taksil, yung mga magsisinungalin, para paratangan ng masama. Ito pong sinabot. Na nagsalita siya ng laban sa Diyos at sa hari. Siyempre, naniwala po yung mga namumuno. At pinagpapatay po sa bato po, sinabot. Matuwid na tao yan. Ngayon, sabi po ni Jezebel kay Haring Ahab, pumunta ka na doon sa ubasan ni Nabot. Sa iyo na yon, patay na. So ano pong makikita natin doon sa kanila pong pamamahala? Amen? May pag-control. Amen? Sila po yung hustisya. Hello. Pero alam niyo po ba na ang nangyari doon? Pagkatapos na may papatay si Nabot, nung may papatay po si Nabot, itong natitirang kaisa-isa na propeta na buhay pa. Kasi lahat nga ng kumokontra sa pamamahala ni Ahab at ni Jezebel, pinapapatay, si Elias na lang natira. Sinabihan ng Diyos. Ang hirap, di ba? Ang hirap nung
lingkod ka ng Diyos, sasabihan mo, hari. Ganito ang mangyayari sa iyo, di ba? Baka hindi ka na makabalik ng buhay. Pero dahil si Elias ay sumunod, ang sabi ng Diyos, sabihin mo kay Ahab, kay Jezebel, kung papaano hinimod ng aso ang bangkay ni Nabot, ganun din ang mangyayari sa kanilang mag-asawa, maging sa kanilang angkan. Grabe. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Ang itinanim nila nakamamatay. Amen? Damay. Damay po pati angkan nila. Hello? Kaya, mapalad po yung mga ama ng tahanan. Ang itinatanim ninyo ay nakabubuhay. At alam niyo po ba, nangyari po yun. Talaga po na yung sinabi ni Propeta Isaias, yung mangyayari kay Haring Ahab at kay Propeta Elias, ano po, yung mangyayari kay Haring Ahab at kay Jezebel, nangyari po. Hinimod talaga sila ng aso, yung bangkay nila. At pati po mga anak nila namatay. Bakit? Kasi nga, ang itinanim nila ay nakamamatay. Pero alam niyo po, sa mundo nating ito, yung realidad na nangyayari sa kasalukuyan, sa mundo, kahit ang pinakamalakas at maimpluwensyang tao sa mundong ito na masama ang kanyang ginagawa, ay babagsak sa hustisya ng Diyos. Sigurado po yan. Kasi nga, sabi nga doon sa teksto natin, kung ano nesik ng tao, aanihin niya. Prinsipyo po ng Diyos yan. Amen? Kaya ang itinatanim natin ay nakakabuhay. Bilang mananampalataya. Ano ba yung, nasa Bible ba yung itinatanim na nakamamatay? Gusto ko pong basahin ito sa inyo. Na ito'y nangyari kay Ahab, kay King Ahab at kay Reyna Jezebel. Sabi po rito sa Galatia 5:19-21, ito po yung sinasabi doon na mag-aani ng kapahamakan ang nagkahasik. Amen? Pag inihasik natin ay flesh, may distraction. Ang conformation po niyan, nandito po sa Galatia 5:19-21. Pero yung sa Espiritu ay mag-aani ng buhay at kapayapaan. Yun po yung nasa Galatia 5:22. Ito po yung nakamamatay na itinatanim. Galatia 5:19-21. Sabi po rito, babasahin ko po ito, hindi makakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang iba pang tulad nito, muli ko kayong binababalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan po yung binhi na nakamamatay. Amen? Kasi ang tinutukoy naman po doong Diyos-Diyosan, hindi lang po yung mga ribulto. Ano mang bagay na higit sa Diyos, Diyos-Diyosan po yun. Pwedeng personal ambition yan. Amen? Ano mang bagay na nakapaglalayo sa atin sa Diyos, Diyos-Diyosan po yun. Pwedeng tao yun. Dito ako, kay ganari ako. Dito ako, kay ganari. Tama ito, si ganito. Amen? Diyos-Diyosan po yun. Para save tayo, magtanim tayo ng binghin nakakabuhay. Ito po yung nakalagay. Amen? Sa Galatia 5:22. Yung 5:19-21, nakamamatay yun. Pero yung Galatia 5:22, nakabubuhay yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ha? So parang, sabi ko kanina, kahit ang pinakamalakas at maimpluwensya tao sa mundong ito na gumagawa ng masama, babagsak yan sa hustisya ng Diyos.
Nung ang Panginoon Jesus po ay nasa lupa, hindi siya nagkaroon ng hustisya. Amen? Naalala niyo po ba? Nung si Jesus po ay nasa lupa, wala naman siyang ginawang masama eh. Amen? Pero hindi siya nakaranas ng hustisya eh. Amen po ba? Ano po ba nangyari sa kanya? Kahit yung gobernador po doon, alam niya na walang kasalanan si Jesus. Kahit alam ni Governor Pilato na walang kasalanan si Jesus. Amen? Alam niya, kasi yung asawa, kinausap ng Diyos sa panaginip, huwag kang makikialam dyan. Kaya lang, ang sigaw ng mga tao, ipako sa krus yan! Ipako sa krus yan! Wala po magawa si Pilato. Ang ginawa po ni Pilato, naghugas ng kamay. Sabi ni Pilato, bahala kayo. Bahala kayo. Ganun ba ang leader? Sabi mo sa katabi, ganun ba ang leader? Personal ambition po yun. Pansarili lang ang pinoprotektahan niya. Hindi ang mamamayan. Marami pong Pilato ngayon naghuhugas ng kamay dahil sa personal na ambisyon. Naranasan po yun ng Panginoon Jesus. Pero kahit si Jesus ay hindi nagkaroon ng hustisya dito sa lupa, natutunan niya magpatawad. Sabi niya sa krus, Ama, patawarin niyo po sila, hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang hustisya ng Diyos ang nakamit po ni Jesus. Kaya tayo, hindi ka talo. Mayroon pang hustisya na galing sa langit. Bakit si Jesus ba natalo? After 3 days, nabuhay siya muli. Ibig sabihin, mas mataas ang hustisya ng Diyos. Marahil dito sa lupa, maraming Pilipino, maraming tao nalulungkot para bang walang hustisya. May hustisya po ang Diyos. Amen? Kagaya po ni Jezebel at ni Haring Ahab, kahit pinakamalakas ka pa, pinakama-impluensya ka pa, at gumagawa ka ng masama, babagsak ka sa hustisya ng Diyos. Wala po makakabali sa prinsipyong iyan. Sapagkat kung ano pong inihasik ng tao, yun po yung kanyang aanihin. So ano po ba ang dapat natin gawin? Di siyempre, sa hustisya, tayo po ay laging sa Diyos lang. Kasi ang tao, may kahinaan yan. Ngayon, napakaganda na makapag-raise up din ng mga tao na talagang tatayo kahit mamatay doon sa tama at katuwiran. Amen? Yung mga tipong Biko Soto ba yan? Mga ganyan. Amen? Na hindi malalagyan. Kasi sinakuan, amen? Diba? Ganyan ang mundo eh. Pero ipag-pray natin, hindi tayo nag-judge. Alam natin ang tama. Ang mananampalataya ay may Holy Spirit. Hindi dapat tayong nakikipag-compromise. Kasi bawat itatanim natin dapat nakakabuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. May natututunan po ba kayo? Isa pa lang ngayon. Number 2, we harvest what we plant in due time. Ang keyword dito ay due time. May tamang panahon. Kanina ko, nanisig mo, anihin mo. Ngayon naman, may tamang panahon pala. Meron ding kailangan minsan mag-intay tayo. Sabi po rito sa Santiago, chapter 5, verse 7, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. At minamatiyagan niya ang pagpatak ng ulan. So ang magsasaka po ay may panahon talaga. Amen? May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. So,
ang harvest bukas ay nakadepende sa itinanim mo ngayon. Ayan. Kanina, iba po yun. Kung ano tayo ngayon, dahil sa resulta yun na itinanim natin kahapon. Ngayon naman, ang harvest mo bukas ay nakadepende sa itinanim mo ngayon. May due time. Sabi mo sa katabi, due time. Ang Amerika po ay hindi naman naging Amerika overnight. Hello. Ang atleta ay hindi naging malakas overnight. Siyempre, may pinagdaanan niya, may disiplina yan. May mga sakripisyo yan. Ganon din po magsasaka. Hello. Ang inyo po mga anak ay hindi lumaki na overnight. Hello. At marami na po kayong mga anak na napatapos, magtatapos pa, nag-aaral pa. Hindi naman instant na sila gano'n na agad kalaki. May due time. Marami nga po sa church na ito, nung dumating ako dito, nasa tiyan pa. At yung mga kabataan yan ay napakaliliit pa niyan. Ngayon, may mga trabaho na. Yung iba nag-aaral pa. Di ba? Blessed po yan sa mga magulang. Ngayon, ginagamit na dito sa church. Ganon din po mangyayari sa mga maliliit na bata na yan. Pero, may due time yan. Marahil nagtatanim kayo ngayon ng puyat. Nagtatanim kayo ngayon ng sakripisyo. Lalo na ngayon, malapit ng pasukan. Marahil nag-aalala ka. Amen? Sa mga pangangailangan. Pero huwag kang mag-isawang magtanim. Aani ka sa due time. Tiis lang. Lahat ng magsasaka ay nakaranas po ng pagtitiis. Number 3. Yan. Last na po ito. We will harvest when we plant consistently. Ang keyword naman dito, tuloy-tuloy. Persistent, consistent. Kanina, medyo time. Ngayon naman, consistent. Ang sabi po rito sa Galatia 6:9-10, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Grabe. Pagdating ng takdang panahon. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang keyword dito, huwag kang hihinto. Sabi mo sa katabi, huwag kang hihinto. Huwag kang mapapagod ng pagtatanim. Tuloy-tuloy lang. Amen? Kasi meron pong nagtatanim, hindi po tuloy-tuloy. Meron naman pong nagtatanim pag naisipan lang. Amen? Tingnan niyo po yung buhay ng mga taong consistent. Kasi yung binhi po nila na itinatanim, hindi po nila kinakain. Amen? Hello? Yung binhi kasi, pag kinain mo ang binhi, wala ka ng pananim. Kaya minsan sabi nung iba, bakit ako na may Kristiyano pero wala akong financial breakthrough? Baka yung binhi, kinakain mo. Amen? Hello? Marami po ditong kabataan. Kayo po ay aakyat lahat ng entablado sa tulong ng Diyos. Magkakatrabaho kayo na maganda. Pag may trabaho na kayo, huwag niyong kakainin ng binhi.
Baka maitanong nyo sa sarili nyo, bakit naranasan ko na lahat pero parang may kulang? Parang hindi ako masaya. Hello? Mahalaga po yun. Sapagkat ito po'y prinsipyo ng Diyos. Ang dami ng patotoo dito. Mga naging professional, mga nasa iba't ibang bansa, ibang probinsya. Mga dati ang mga sasakyan lang ay karamadyo. Amen? Bakit sila ay pinagpala? Bakit sila ay mataas na po yung momentum ng blessing? Bakit? Consistent. Sabihin mo sa katabi, consistent. Hindi na issue ang pera sa kanila. Kasi naging matapat sila. Doon sa pinagkatiwalaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag manghimagod. Huwag mapagod. Huwag sumuko. Huwag tumigil magmahal. Huwag tumigil umasa. Huwag tumigil tumulong. Huwag tumigil manalangin. Sasalita na po yung bata. Amen? Sabi po rito sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Yan po yung ating pag-aralan ngayon pong umaga. What are the principles of planting and harvesting? Number 1, we always harvest what we plant. Kung ano tinanim natin, sigurado aanihin natin yon. We harvest what we plant in due time. May tamang panahon. Maghihintay lang tayo. Amen? Number 3, we will harvest when we plant consistently. Tuloy-tuloy. Huwag kang titigil. Amen? So, ma-enjoy natin ang buhay. Yung tayo po ay merong lakas, nabubuhay pa sa mundong ito, enjoy natin. Sa panahon natin, itanim natin ang binhi na nakabubuhay. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa umaga pong ito. Lord, thank you po na kami po ay nagpapakumbaba. Alam namin na hindi namin magagawa ang lahat ng mga aral na aming natutunan kung wala po ang patnubay po ng Banal na Espiritu. Sinusuko namin ang buhay po namin sa inyong harapan. Alam namin minsan lamang dadaan ang buhay namin sa mundong ito. At naghahanap kayo ng lalagyan ng inyong binhi. Para makabawas man lamang po kami, O Diyos, ng problema ng mundong ito. Tulungan niyo kami. Kami po yung nagpapakumbaba. Inaamin namin. Minsan kami nagkakamali. Minsan kami nagkukulang. Tulungan mo po kami makabawi. Tulungan niyo po kami makabangon. Magawa namin ng inyong kalooban. Maingay po ang mundong ito. Maraming attract sa mundong ito. Maraming aagaw ng aming atensyon. Pero ang sabi po na inyong salita sa Mateo 6:33, unahin namin ang inyong kaharian, ang inyong katuwiran. Lahat ng bagay idaragdag niyo po sa amin. Salamat po Diyos sa banal na dugo ni Jesus na walang kapantay. Hindi man po kami deserve, hindi man po kami karapat-dapat. Dati po, parang tupang ligaw kami. Pero hinanap nyo kami. Nasumpungan nyo kami. Hinugasan kami ng dugo ni Jesus. Naligtas kami. Naging anak mo kami. Ang daming pagsubok na dinaanan namin. Hanggang ngayon buhay kami. Lord, salamat po sa pribileyo na mabuhay sa mundong ito. Salamat po, Diyos. Ngayong umaga,
Hindi lamang po sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon po sa mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Lord, ang prinsipyo po ng inyong salita ay mangyayari ito sa buhay ng bawat tao, mananampalataya man o hindi. Kung anong itinanim namin, aanihin namin. Lord, salamat po ngayong umaga. We are washed by the blood of Jesus. Tinatanggap niyo po kami. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanglibutan. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto po namin mabuhay ng matagal. Gusto po namin na nang itinatanim namin na kabubuhay. Mabubuhay po ang aming pamilya. Mabubuhay ang aming mga angkan. Ang aming mga kamag-anak, kaibigan, kasama sa trabaho, kaklase, lahat ng konektado sa amin. Dahil ang aming itinatanim ay nakakabuhay. Thank you, Jesus. Cry, oh holy creation. Sambahin natin ang Panginoon Jesus. Ang hustisya ni Jesus, pinakamataas na hustisya. Kung naranasan mo na parang wala kang nakamtang hustisya dito sa lupa, sa itaas, may hustisya. Kahit kailan, hindi kayang talunin ang kadiliman, ang liwanag. Kahit kailan, hindi kayang talunin ang katotohanan. Hindi kayang talunin ang katotohanan ng kasinungalingan. Sa lang ang gusto ng Diyos ngayong umaga yung puso natin. Bantayan natin ang ating puso. Ang Diyos ay humahanap ng pusong nagpapakumbaba. Pusong ibinibigay ang buhay sa Kanya. Pusong nagtatapat na nagsasabi, Lord, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Yung hininga ko, yung kakayanan ko, yung pamilya ko, yung trabaho ko, yung pag-aaral ko, yung negosyo ko, hawak mo ito. Kaya, sakupin mo ako ng iyong kalooban. Sapagkat, ikaw lamang ang Diyos na hatol sa lahat ng tao. Ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang babalik sa tamang panahon upang ihatid ang pag-asa sa lahat ng mga sumampalataya sa iyo. Ang mga patay, bubuhayin nyo. Lahat ng namatay kay Kristo. Palaksin niyo po kami, O Diyos, ngayong umaga. Takisan niyo kami. Kagaya ng 5 dalagang matatalino. Bigyan niyo kami ng extra oil, O Diyos. Ang banal na Espiritu ang pumusko sa amin. Ayaw naming itanim ang nakamamatay. Tulungan mo kami na makapamuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Empowered niyo po kami, Ama, ngayong umaga. Thank you, Holy Spirit. Habang nananalangin ka ngayong umaga, may nangyayari. Habang nagko-confess ka ngayong umaga, may nangyayari sa spiritual realm. Inire-restore ng Diyos ang relasyon mo sa Kanya. Yung dati mong hindi na ipapanalangin, ngayong umaga may ipapanalangin mo sila. Sinasariwa ng Diyos ang relasyon mo sa Kanyang harapan. Yung dati mong ginagawa,
Mula ngayon, magagawa mo uli yan. Inaayos ng Diyos yung programa ng buhay mo. Habang tayo nananalangin, may nabubuo. Habang tayo nananalangin, nagkakapokus ka. Pag nananalangin tayo, nagkakapokus tayo. Pag nananalangin tayo, pumapayapa tayo. Lumilinaw ang ating isip. May natatanggap tayong revelation. Dinadala tayo ng Diyos sa pagpapakumbaba. Diyan ang simula ng encounter. Ngayong umaga, nakikita ng Diyos yung pagpapakumbaba. Yung panalangin mo, dinirinig ng Diyos. Yung idinideklara mo ngayon, larawan niya ng magandang kinabukasan ng angkan mo, ng iyong pamilya sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Mahalaga ang panalangin mo, iniintay yan ng Diyos. Balot ng dugo ni Jesus yung mga angka natin at pamilya sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang probinsya. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Mahalaga yung prayer mo. Si Elias, nag-iisa na lang. Pero, nandun ang Diyos. Pinapakinggan ng Diyos yung panalangin natin. Nanghina din siya, pero pinalakas siya ng Diyos. Nasa labanan tayo sa mundong ito. Huwag mong i-compromise ang iyong pananampalataya. Panindigan mo. Pispiliin mo. Itanim ang nakabubuhay. So, spirituality. Magtanim ka ng spiritual na bagay. Pakikinabang dyan ng mga anak mo. Mag-aani ka. Ama, salamat po ngayong umaga na narito po kayo sa aming kalagitnaan. Kung kayo po ngayon lang nakadalo, nakarinig, nasa ibang bansa man kayo, narito man sa Pilipinas, mahal tayo ng Diyos. Dinadagdagan niya na tayo ng kaalaman. Iniaanay niya tayo ngayong umaga upang maging ilaw tayo sa mundong ito. Ang church na lang ang tinitingnan ng Diyos. Ang iglesia na lang sa panahong ito na maingay ang mundo. Ang church na lang ang tumatayo. Tulad ni Elias. Sumisimbolo tayo kay Elias. Kaya sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po ngayong umaga na ang hustisya mo ay nakakamit ko. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Nagpapatawad din po ako sa mga nagkakasala sa akin. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Salamat po sa mga tumanggap ngayon pong umaga. Narito man sila, nasa ibang bansa man sila, nasa ibang probinsya man sila. Pagpalain niyo sila. Magpatuloy po sila sa inyong gawain. Makatagpo sila ng mga gawain na ipinapangaral sa Jesus lamang ang daan ng katotohatang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus. Bless niyo sila. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa lahat po Ama nang naririto, salamat na pinapakinggan niyo po ang panalangin ng bawat isa. Salamat sa restoration, revival, at ingatan din niyo po yung family ng bawat isa. Kanina pa lamang, salamat sa protection, walang aksidente, walang sakuna. Even sino man po mga may sakit na nakikita nyo sa aming mga loved ones, kamag-anak, kakilala. Kagaya po ni Haring Ezekias, nung manalangin siya, nung umiyak siya sa inyo, O Diyos, dinagdagan nyo pa po ng 15 taon ang kanyang buhay. Lord, release freedom, release healing. Ang katawan po ng bawat sa templo nyo, binili, hinugasan to ng dugo ni Jesus. Kaya ano man mga sakit na nakikita nyo sa katawan ng bawat isa,
by spoken word. Kagaya po ng Romanong opisyal, sabi niya sa Panginoon Jesus, kahit hindi ka pumunta sa bahay, sabihin mo lang, gagaling ang aking katulong. We speak healing sa katawan. Sino mang may sakit, right now, in Jesus' name. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is power. Salamat sa permanent healing. Permanent healing sa lahat na may sakit, in Jesus' name. Lord, bless niyo po ang bawat isa. Kami at ang pamilya po namin ay maglilingkod sa inyo. Bless niyo ang kabuhayan ng bawat isa, mga resources, trabaho sa gobyerno, private sectors, mga OFW, mga magsasaka, mga may poultry na manok at itik. Lord, anointing of Abraham. Pagpalain niyo ang bawat isa sa loob at labas ng bansa. Dahil kami po'y sumusunod sa inyong mga utos. At ang mga binhi naming itinatanim ay nakabubuhay. Lord, i-bless din niyo po mga ama ng tahanan naririto, mga ama ng tahanan sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat, may mga ama kami na protector, provider, sustainer. Bless niyo sila. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang kanilang ginagawang pagtatanim sa kanilang pamilya, patatagin niyo sila. At yung punla na inihahasik nila sa kanilang pamilya, magbubunga ito. Yung mga anak nila at apo, lahat sila akakayat na entablado, gaganda ang buhay, magkakatrabaho na maganda, makakatulong po sa kanila. Lalawak po ang inyong kaharian. Bless niyo po yung pamilya ng bawat isa. Maging mga OFW, hindi mo namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero yung taimtim namin panalangin sa kanila, pagpalain niyo po silang lahat, mapupromote sila, magtatagumpay sila, anointing of Joseph, magiging blessing sila sa lugar na kinaroroonan nila. Maraming salamat po. Ngayong pong umaga, dinadalangin din namin yung darating na pasukan sa araw po ng bukas. Pagpalain niyo po lahat ng guro sa bansang Pilipinas, sa public, private, at yung mga magulang, provide niyo po yung pangangailangan nila sa kanilang mga anak. Yung mga nag-aaral na bata, iingatan niyo sa araw po ng bukas, balot sila ng dugo ni Jesus sa kanilang mga pagbibiyahe. Kung paano sila ligtas na alistahan, ang ligtas niyo po ibabalik. Lord, salamat po, mananatili sa iglesyang ito yung anointing ng undefeated intercessor. Hindi lamang ang church na ito, lahat ng church sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Pagpalain nyo, salamat sa araw na ito, nagtagumpay po ang inyong gawain, at ang mga anak mo ay patuloy po na hindi aalis sa inyong purpose, to love God and to love people. O Diyos, to win soul and make disciple. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.